opinions, expressions, and insinuations of the show, its hosts, and their guests do not reflect those of the network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and/or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and/or their guests. Magandang tanghali mga kasambahay. Samahan niyo po kami sa loob ng 1 oras at kalahati ng pagbibigay ng agarang aksyon at solusyon sa inyong mga hinaing reklamo at sumbong. Dito lang sa direktang sumbungan ng bayan. Sumbong mo, aksyon agad. Sa ngalan ng ating Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. Ako po ang inyong lingkod, Police Major Attorney Jake Serrano Arcilla, ang Chief Investigation Section ng Manila Police District. Sama-sama naman po tayo sa 1 oras at kalahati ng pagseserbisyo publiko dito sa bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako naman po, si Police Major Salve Brasal Doloroso ng Directorate for Education and Training. Magandang tanghali po sa ating mga kasangbahay. Ako naman po ang inyong kasangga sa pagbabalita, Police Lieutenant Christine Marticio, ang team leader ng Sumbong Nyo, Aksyon Agad. Ako po ang inyong lingkod, Tiger Ming. Mga kasambahay, simulan na natin ang paghahatid ng serbisyo publiko dito sa nag-iisang direktang sumbungan ng bayan. Mga problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan, manali ka lang at lahat ng mga pagsubok. Di umano ang ating unang complainant, ngunit sa huli ay naloko lamang ang nangkatransaksyon niya. Para sa detalye, nasa kabilang linya si Neldit Grace Diaño from Commonwealth, Quezon City. Ma'am, magandang tanghali po. Neldit, good afternoon po. Nandiyan na kaya si Ma'am Connected Neldit? na po ba si Ma'am Neldit? Action Center? Check, parang wala pa si Ma'am Neldit, no? Yes, magandang Nga pala hapon malakas po. ang ulan ngayon ay baka Yung signal, apektado yung signal. Apektuhan yung kanyang signal. Yun, Ma'am Ma'am, Neldit, good afternoon narinig po. niyo po kami. Baka po nakamute po sila, pa-check po ng audio. Yes po. Wala pa si Ma'am Neldit. Parang connected na siya, no? Pero hindi pa natin marinig. So ano kaya itong kanyang reklamo ngayong araw na ito, no? Na ating bibigyan ng solusyon, no? Ayun. So, kanina pala ay napakalakas ng ulan. No? So, parang nagkakaroon siya ng problema. So, babalikan natin si Ma'am Neldit. Unahin na muna natin itong isang nagreklamo pa sa atin. Okay? Okay, ito. Hinikayat di umano ang susunod nating complainant na maglagak ng puhunan para sa isang trucking business. At nangakong magbibigay ng garantisadong 5% buwan ng kita sa loob ng 12 buwan. Ngunit ang pangako ng katransaksyon ay napako matapos tumalbog ang mga cheque nito. Alamin natin ang detalye mula kay Mergin Lara ng Tansa Cavite. Ma'am Mergin, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Yes po, ma'am. Magandang tanghali po. Welcome po sa programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad. Ma'am, pakabigyan po kami ng konting detalye ito sa nangyari sa inyo para po sa kabutihan ng ating mga manunood. Opo, maraming salamat po sa pag-assist po sa amin dito. Una po, ako po si Mergin Lara, isa Yes po po. sa mga naging funders or investor po ng Diversion Express Logistics Service or tinatawag po na DEX. Opo. Na pinamumunuan po nila Patrick Irving Mateo at Samantha Danica Mateo. Ma'am, Ngayon po, ma'am, excuse me po, maputol ko lang. Ma'am, sino po yung nireklamo natin dito? Ma'am, medyo bagalan natin ng konti para Bagalan. marinig po tayo ng ating mga manunood. Opo. Ang nireklamo po dito ay si Patrick Irving Mateo at Samantha Danica Mateo. Yun, si Patrick Patrick. at Samantha Mateo. Yes, ma'am. Sige po, pakituloy po ang inyong kwento, ma'am. Opo. So, ngayon po, mga bandang March 2026 this year po, nakita ko po sa isang Facebook story po ng aking friend po about po dito sa Diversion Express, yung DEX po. So, ngayon po, nagka-interest po ako at tinignan ko po yung Facebook page ng Diversion Express. Yes po. Ito,
Opo, ito pong Diversion Express is isang tracking business po na na-establish daw nung around 2019 po, na sila po ay isang tracking business na at the same time po ay naghihikayat po ng sa publiko through their Facebook page na mag-invest po sa kanila as a business funder. So ngayon po, ito pong programa po nila, ang nakalagay po doon sa kanilang advertisement is sa minimum amount na 200,000 pesos is makakakuha ka po ng guaranteed monthly income na tinatawag. Yung sa akin po ay 5% po ang sinabi, and then 5% po, tapos po, kapalit po ng inyong ininvest is iyon po, may 12 months na post-dated checks na 5%, and then, and then sa loob po ng after 1 year, makukuha nyo po yung buo, 100% ng iyong ininvest. Okay po. So, for example po, Opo, maputol ko kayo, ma'am. So itong post-dated check po, ibinigay sa inyo, binigyan po kayo ng post-dated check. So, yes po. so yung okay lang po. So, wait lang po, ma'am. So, yung pong nabigyan kayo ng post-dated check, dyan po ba sa inyong transaksyon, kumita po ba kayo, nagkaroon po ba kayo na yung na-i-encash nyo po ba ni isa sa mga cheque na inibinigay sa inyo? wala po, sir. Wala. Opo. Okay po, sige po, tuloy po. Bali po ganito, mga bandang April 15 po, nag-decide po ako na mag-invest po sa kanila. Pero bago po yun, umattend po muna ako ng kanilang business presentation. Kasi gusto ko pong makita kung talaga pong nag-ooperate po ba yung business, paano po yung transaksyon. So, doon po sa presentation na yon, present po si Patrick Irving, yung dalawang mag-asawa po sila, Patrick Irving Mateo at Samantha Danica Mateo. Kasama po yung executive assistant po nila. Opo. So yun nga po, nakapag-invest kayo sa kanila out sa pagtitiwala kasi umattend kayo dun sa kanilang seminar at inalam ninyo kung legitimate nga itong undertaking na to. So, anong nangyari naman, hindi kayo kumita. Hindi po, sir. Hindi, so ito po, kasi po kung may cheque po kayo, kung meron kayong pag-uusap normally, ibibigay nyo yan sa bangko, i-encash nyo sa bangko. Nung pong nagpunta kayo sa bangko, ano pong sabi ng bangko sa inyo? Opo, bali po ganito po. Matapos po ang pirmahan ng kontrata, binigay po kagad nila sa akin yung post-dated check. So, 12 po yun. And then, makalipas po ang isang buwan, due na po yung unang monthly income ko. Opo. Sabi po is through online deposit, kaya po hindi pa po ako nakatunog na talbog po or close yung mga account. Pero sumunod po na buwan is mga around June. Dahil po delay po yung payment nila, sabi ko, i-encash ko na lang po yung post-dated check. At doon ko na po nalaman na close na po pala yung accounts. Meron yun. Kasi kung 5% interest naman, that is within the legal interest rate provided by law. No? Kasi 6% per annum tayo, 0.5% per month. So yung kanyang 5%, medyo okay pa. But then again, kung nag-issue to ng worthless check, papasok ito sa BP22. No? Kasi sa BP22, the mere issuance of a worthless check is punishable by law. Attorney, magkano kaya yung per cheque? Mga amount ng per cheque ang in-issue sa Depende yan eh. Kung magkano yung magkano po per check yung in-issue nilang interest rate ninyo? Iba-iba po, sir, kasi po, bali, 3 kontrata po ang meron po ko sa kanila. Isa po, yung monthly po is 25,000. Meron po isa na 45,000. Tapos, yung dun po sa huling kontrata na ang nakapirma po is yung husband ko, hindi po sila nag-issue ng post-dated checks at never po kami nakatanggap ng kabayaran. Okay po. So, sige. So, relative dito sa complaint niya, meron tayong resource person, no? Yes. Mula sa... Resource person. Sa Tansa Municipal Yun, Police Tansa Station. Municipal. Si PSMS Dennis Magsaysay. Yes, nandiyan naman si Dennis Magsaysay. Sergeant, good afternoon. Narinig mo yung Yes, sir, ma'am. Good morning. Yes, narinig mo sir yung yung reklamo ng ating kababayan mula sa Tansa, no? Paano natin siya bibigyan ng mabilis na aksyon dito sa problema ang kanyang kinakaharap?
Yes, sir. Actually, marami na pong complainant po yan na dumulog po rito sa amin. Okay. So, ano pong nangyari? Kulang 100 na ho ang complainant niyan. Marami pa lang na biktima. So, marami na talaga palang nabiktima tong tao na to, no? Hindi lang pala siya. Siguro dapat Opo, milyon na po ang nakuha niyang pera. tapusin na natin itong talagang kawalang yan siguro Hindi ng naman tao na nagpagampay yung mga biktima niya. kasi hindi naman maliit na pera yung nai-invest dito. Open naman po kami para sa mga salaysay nila. Actually, miniting na po ng EP namin yan, pati ng aming mahal na mayor dito sa Tansa. Okay. Lahat po ng mga complainant niyan, galing na po kay mayor. So, ibig sabihin to, nakarating na pala to sa local government ng Tansa. Okay. So, malaking kaso na po pala ito. So, kahit na po, no, so, nandito yung Philippine National Police para tulungan natin yung mga nabibiktima ng mga ganitong kasing, no? Makapag-file sila, makapag-file ng appropriate complaint dyan sa inyo para maisampa natin sa piskalya. Opo, sir. Opo. Sir, anong mensahe natin gusto natin ibigay sa mga kababayan? Ito rin yung complainant niya. Yes po? Tika iba-ibang lugar din po. So kung may mga ibang complainant na, pwede rin niyo po bang i-entertain po si Madam para mabigay niyo rin po kung ano yung mga requirements na pwede niya po niyang dalhin para ma-assist po natin siya. In addition po dun sa mga nagreklamo na rin. Opo, ma'am. Andito lang po naman ako. Duty po ako ngayon. Pwede siyang mag-drop by. Kasi malapit lang po sa Tansayan, sa Maya. Siguro po mag-usap kayo off air ni ma'am, no? Para you talk to her directly para kung ano yung gagawin agad ninyo. ng salaysay para madala na sa Yes sa po. piskal. Yan, kailangan natin mabilis na aksyon, di ba? Aksyon agad! Yan, ganyan. So, Opo. so kaugnay nito, Opo, sir, sir. meron ka ba mabibigay na mensahe para sa mga kababayan natin dyan, taga dyan sa Tansa, para wag nang mabiktima ng Opo, tumobos? marami po. Kasi actually, sir, itong Mateo group na to ay nakakapambiktima po raw. Notorious na itong mga to. Sana maging mapanuri tayo sa mga ganitong modus. Alamin muna po lahat ng kung talagang too good to be true po yung mga ganitong sistema po ng pangumuha ng pera. Opo. Okay. Salamat sa iyo, Police Master Sergeant Dennis Magsaysay, at ay naasahan namin na matutulungan natin itong complainant natin sa kanya naging problema. Okay po, maraming salamat din po. Magandang tanghali po. Salamat po sa pagtitiwala sa ating programa. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, naririnig niyo po kami. Nawala na yata si ma'am. Nandito po. Ma'am Mergit. Yes po, ma'am. Opo. So, off-air po, mag-usap na lang po kayo ni Sergeant Magsaysay para makapag-file po kayo ng appropriate complaint doon sa office nila. Tutulungan po nila kayo sa pinakamabilis at magandang paraan po. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa programa, ma'am. Ayun. Maraming salamat din po sa mabilisang aksyon niyo po. Yes po, salamat po. And of course, dito sa ating Tansa Police Station, please kindly provide us your action videos and photos sa result ng inyong investigation para naman ma-update natin yung ating mga kababayan kung ano nangyari sa ginawa niyong investigasyon sa kasong ito. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. Magandang hapon sa inyo dyan sa Tansa. Thank you. Yan, snappy. Ayun, Please. so, dumako naman po tayo sa susunod nating sumbong. Investment scam naman ang sumbong ng ating kasangbahay kaugnay sa pagbebenta ng mga iPhones. Kaugnay dito, nasa kabilang linya po si alias Elena from Bacoor City. Ayan, sir and ma'am. Ayan. Uli. Bacoor ulit, Cavite ulit. Ma'am Elena, magandang tanghali po. Ayan. Pakikwento po sa amin ang inyong sumbong, ma'am Elena. Connected na ba si Ma'am Elena? Yes, good morning po. Naririnig po. Yes Yes po, po, ma'am. direct Magandang here po. tanghali po. Welcome po sa programang Ayan, Sumbong Mo Aksyon Agad. Ma'am, pakibigyan kami ng detalye nitong sa nangyari sa inyong pangloloko, ma'am. Actually, ang gulo po kasi talaga ng sitwasyon kasi parang naging domino effect siya. Yung una po kasi is meron pong akong paano ba no? Meron akong kinukuhanan ng iPhone. Opo. And then, papa-installment po kami. Then, lumapit po sa akin si respondent. Hindi ko na lang din po papangalanan. Sige po. Tapos, may pinasahan din po siya si Madam. Tapos si Madam po, is naglalabas po siya ng pera for emergency loan, yung mga 1 week to pay po. Then, pinaasa po siya sa akin. And then, yung kung magkano po yung remit ko sa kanya na 25% every 2 weeks,
is yun daw po yung magiging payment sana sa iPhone namin. And then, so, ang nangyari po is, may nakilala ako sa Facebook, sabihin na natin si Baby, though, nakahiram po siya sa akin ng 300,000, pero staggered naman po. Ibig sabihin, hindi po isang bigla. Po, staggered po. Nakuha ng kayo ng Hindi po 300,000 siya- pesos. Opo, hindi po siya yung isang bigla na 300. So, nung una po is 150, tapos 50, 25. So, ang nangyari po is 2 weeks, almost 2 weeks or 3 weeks lang po siya naging okay sa payment. And then, ang nangyari po is netong huli na, nung middle na ng May, nalaman ko na nawala na yung puhunan niya na 300. Nawala na. Paano niyo po nalaman, ma'am, na nawala na yung inyong pera? Kasi kinonfirm ko po sa kanya, actually po sir, kasi nakuha ko na po yung CFA kaninang umaga lang sa barangay. Kasi almost 45 days din po kami pabalik-balik sa barangay, pero wala po talaga siya na i-produce. Sabi ko po sana kasi sa kanya, kahit yung capital na lang, yung interest po kasi sir, bali nun, is every 2 weeks kami nagbabayad. So ang nangyari, ang hirap na. 2 weeks kayo po yung nagbabayad. So, nanghiram po kayo ng pera, tapos ipinahiram nyo rin dito sa tao. Ganito ba po yung nangyari sa inyo? Opo, ang nangyari po kasi is, willing naman daw po siya, may kasunduan po kami. Oh, Ang worry ko lang po is, sorry, ano po, ma'am? Yung worry nyo po, Yes, ma'am. nawawala si ma'am. Hello, Ma'am Elena. wait lang Ma'am, po. Opo. yan po, babalik po. Ano pong yung worry ninyo, ma'am? Paano po namin kayo matutulungan? Is yung kumuha po talaga ng iPhone sa amin, si respondent, nakiusap kami sa kanya. Opo, sige po, ma'am. Kalmahin niyo lang po. Nakiusap sa inyo. Na? Kami po yung nakiusap na baka pwedeng sabihan si Madam na itigil na po muna yung interest kasi ang laki na po na naabono namin eh. Kasi po Pero yung... hindi rin po namin sure kung ano po yung napag-usapan ni respondent tsaka ni Madam tungkol doon. Kasi ang nangyayari po talaga, ako po talaga yung nagbabayad ng hulog ng iPhone doon sa kinukuhanan ko. Simula po nung May 30, May 20, nung May 20 hanggang sa kasalukuyan. So magkano na po as of now, inaiabono nyo dyan? Ang nangyayari po kasi every 15 days, 75,000 yung binabayaran namin. Naku, malaki. Malaki. Kailan po yung Kaya naging nga huling... po. Ma'am, kailan po naging huling pag-uusap ninyo? Kayong tatlo? Hindi ko po talaga nakakausap pa direkta si Madam. Yun po kasi yung problema. Kasi po kayo, yung utang ninyo is separate from the liability nun naman ng utang sa inyo. Yun po yung problema natin dito. So, siyempre, yung agreed interest nyo dun sa pinag-usapan ninyo, ay hindi masasagot nitong kabila kasi is a separate transaction po. Opo, nakiusap naman po kasi ako kay respondent na baka sana pwedeng kami mismo yung makiusap. Though nakuha ko na rin naman po yung CFA kasi ipafile na rin naman po. Ang gusto lang po sana namin is sana kahit papano matigil yung interest. Doon po sa ano na yun, siguro for humanitarian consideration, baka pumayag po yung nagpautang sa inyo. Pero we cannot assure that kasi siyempre it's a separate transaction. Hindi naman, wala naman po kinalaman yung nangutang sa inyo doon sa pinagkakautangan ninyo. No? Pero pwede pong pag-usapan yan. Actually, yung pagpunta ninyo sa barangay or you can have somebody na mag-mediate para pag-usapan ninyo yan kasi naiipit kayo, pwede naman po yun. But then again, still, you have a cause of action against dito sa nangutang sa inyo na nako-compromise kayo because of sa kaginawa niya. Opo, sir. Yes po. So kaugnay nitong inyong reklamo, ma'am, makakausap natin sa kabilang linya si Police Corporal Marco Cupo ng Bacoor CCPS. Marco, nandiyan ka ba sa kabilang linya? Yes, sir. Magandang hapon po. Police Corporal ko po, sir. Okay, good afternoon sa iyo. Narinig mo naman yung kwento ng ating kababayan, no? Siguro, paano natin siya matutulungan sa pinakamabilis at mabuting paraan? Kaninang 10 a.m., sir, na tawagan ko na siya at nag-cognizant kami sa incident.
Alam na namin sir yung mga pangyayari. Mamayang 2:30 PM sir magkikita kami para sa mga documentary evidence kasi pagka pumasok sir sa estafa doon kay Baby, pwede kami mag-file ng estafa against doon sa Baby na sinasabi ni ma'am kasi meron na siyang CFA. Ngayon, regarding naman doon sa nasa taas niya, inutangan niya. Although meron po tayong suspended po ang ating usury law. So yung both party po yung magseset noon. Pero ang sabi ng Korte Suprema naman sir, dapat unconscionable yung yung interest, hindi po unconscionable. So Parang law proper student to remedy si, doon si ay Marco. mag-file sila sa OCC para sa civil case sir. So sa atin sa PNP, ang pwede natin handle sir is yung criminal case from complainant papunta kay Baby. Which is yung hindi nga, kung may misappropriation doon, pwedeng istapa sir. Regarding nga doon naman sa inutangan niya sir, ang remedy doon, kasi sobrang taas sir, almost 25% per week, per 2 weeks yung interest. So, although wala tayong legal authority na mag-imbestiga doon sir, pwede naman i-refer siya sa OCC para dinig po yung interest na na sobrang taas po ng interest. Sir. Okay, good yun. Tama yun, no? Tama ka naman doon sa aspeto na yun. Wala tayong kinalaman gaya ng una ko nang sinabi doon sa interest ng pagkakautang niya, no? Pero yun niyang i-appeal or gumawa siya ng mag-court intervention for that, no? Para bumalik lang yung interest, sa legal interest natin. Kasi according to our rules, so, sa batas, kapag yung interest hindi yan naisulat or isinulat, hindi yan tamang interest. So, babalik tayo dun sa legal interest rate na tinakda ng batas. So, pwede niya yun isabihin doon na yun nga, sinasabi niya, unconscionable yung 25% interest, no? Napakalaki niyon, parang nai-enslave na yung nangutang kapag gano'n. So, lalo na, hindi nila alam na yung interest pala, for it to be legally demandable under our law, sa civil code, no? Kailangan ito nakasulat. Kung hindi naman written yan, so may cause of action itong nagbabayad ng utang para i-lower yung kanyang interest na binabayaran. Not necessarily na hindi bayaran yung pagkakautang niya, but to adjust the interest rate agreed upon. Okay? Okay ba, Corporal? At hindi naman lahat ng pagkakataon, sisingilin ka ng sobra-sobra na hindi Yes, mo naman yes. na Oo. kayang Kasi ibigay. hindi rin naman alam yung mangungutang na may ganun pala tayong rule when it comes to interest, no? So para sa rin ka ba, for the benefit of our viewers, no? Pag ganyan na may interest at lalong malaking interest ninyo, interest under the law should be written for it to be legally demandable, no? Kung hindi, babalik tayo sa legal interest rate na tinakda ng ating batas na 6% per annum or 0.5% per month. Okay, magandang hapon sa iyo, Corporal Marco Cupo. Siguro you talk to the complainant of air para mas Makuha yung masettle detalye. ninyo yung pagpa-file niya ng complaint, no? Yes sir, bali mamaya po 2:30 sir, magkikita kami. Okay, very good. Personally, po handle that case sir. Yan ang magandang mabilis na aksyon at nararamdaman. Yan. Okay. Okay, Ma'am Elena naman po, Ma'am Elena. Bago ka po namin bitawan, may mensahe ka po ba sa inyong inirereklamo? Sakaling nanonood po siya ngayon, sila ngayong hapon. Ma'am Elena, nawala na yata. Elena, andyan pa po kayo? Ma'am. Yes po, nandito pa po. Apo, Yes po, opo. Baka po may mensahe ka po sa nirereklamo po ninyo para mapakinggan ka po habang nanonood sila sa hapong ito. Po, bale, siguro po sana makausap ko na maayos, madam. Yes, ma'am. Kalmahin niyo lang po yung sarili. No? Nandito naman po yung Philippine National Police para tulungan kayo. No? Naiintindihan ko po yung nagiging emotional kayo dahil sa laki ng binabayaran ninyo at kami po yung nagpapasalamat sa pagtitiwala niyo dito sa aming programa na matulungan po kayo dito sa nararanasan ninyong suliranin ngayon. No? Rest assured, alalayan po kayo ng Bacoor CPS dyan para ma-resolve nyo yan sa magandang paraan po. Maraming salamat po. Okay, thank you po, thank you po. At sa ating resource person na si Police Corporal Marco Cupo, thank you sa iyo at kindly provide us your action photos and videos para malaman natin at ang ating mga kababayan yung nangyari dito sa investigasyon na ginawa ninyo. Okay? Copy po sir, copy po. Okay, thank you. Mga kasambahay, wala pong bibitaw. Manatiling nakatutok sa ating programa at sa ating pagbabalik, iatid naman natin sa inyo ang ilang mahalagang impormasyon
mula sa inyong pambansang pulisya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang Sumbong Nyo Aksyon Agad. Ngayon naman, tunghayan natin ang mahalagang ulat mula sa ating rektang patroller. Narito naman po ang ulat mula sa Police Regional Office, Bangsang Moro Autonomous Region, kaugnay sa first parliamentary election sa lugar. Alamin din natin ang kanilang recent operational accomplishments. So mga kasangbahay, nasa kabilang linya ang tagapagsalita ng PRO Bar, si Police Captain Steffi P. Salangit, OIC Regional PIO ng PRO Bar. Take it away, Captain Steffi. Yes, ma'am and sir. Magandang hapon po sa ating lahat. So, unang-una po, napakahalagang milestone po ito para sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Ito nga pong kauna-unahan natin na parliamentary elections dito sa BARM. So, sa panig naman po ng PRO BAR, sa pamumuno po ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Christopher M. Abesha, ay matagal na po nating sinimulan yung ating mga election security preparations, and before po magsimula yung official na election period, nakapagsagawa na po tayo ng Regional Joint Security Control Center meeting last July 14 dito po mismo sa ating regional headquarters. So kasama po dyan yung Regional Election Director ng COMELEC BARM, ang atin pong TDCO na si Police Major General Wilson Joseph F. Lopez ay nandito rin po, kasama yung mga regional directors from Police Regional Offices 9, 10, 11, 12, and 13. So sa meeting po na yun, tinalakay po yung ating kabuuang mga security preparations, yung ating deployment ng mga security forces, at iba pong mga election areas of concerns para po masiguro natin na handa po lahat ang mga law enforcement agencies bago pa man po magsimula yung ating election period. So sa ngayon po ma'am and sir, masasabi natin na generally peaceful ang ating peace and order situation sa BARM. Pero syempre po hindi ibig sabihin nito ay magiging kampante na tayo. Tuloy-tuloy po yung ating mga law enforcement operations para may address natin yung anumang threats and papanatili natin yung kapayapaan po sa buong election period. So kasabay niyan yung ating mahigpit na pagpapatupad ng election gun ban sa buong Bangsamoro region. Ang sino mang mahuli po na lumalabag sa election gun ban ay maaari pong maharap sa mga election offense sa ilalim po ng Omnibus Election Code, bukod pa po sa iba pang mga kaukulang kaso kung may iba pa pong mga paglabag sa batas. So nais din po nating ipaalala sa publiko na ang exemption po sa election gun ban ay hindi po ito automatic. Kahit ang mga law enforcement personnel kagaya po natin or yung mga military personnel at iba pang mga individuals ay na maaari pong maging exempted dito sa ating gun ban ay kinakailangan pong may valid na Certificate of Authority from the COMELEC. And ganun din po yung mga licensed firearm holders. Kung wala po tayong authorization from the COMELEC, hindi po tayo pwedeng magdala ng mga baril or mga armas natin sa panahon po ng election gun ban. Tungkol naman po sa ating election areas of concern, may kabuuan na pong 27 na mga lugar dito sa Bangsamoro region na kasalukuyan na pong nasa red category ng COMELEC. 21 po dyan ang nasa Lanao del Sur, 3 po ang nasa Maguindanao del Sur, and tig-iisa naman po ang nasa Basilan, Maguindanao del Norte, and Special Geographic Area. Pero gusto po nating linawin na yung mga pagiging red category ng mga lugar na ito ay hindi po nangangahulugan na magulo po ang mga lugar na ito at present. Ito po ay security assessment na ginagamit po ng COMELEC para matukoy natin kung saan yung mga kinakailangan na dagdagan yung ating security forces and mga preventive measures. Ito po kasing mga areas na ito ay may history ng mga
election-related incidents, kaya kasama po sila sa listahan na inilabas ng COMELEC. So tuloy-tuloy yung ating mga checkpoint operations, yung ating close coordination with the AFP sa COMELEC, and iba pa po nating mga partner agencies para po mapanatili natin yung security and order dito sa mga lugar na ito. Captain Steffi, handang-handa na ang ProBar para sa nalalapit na eleksyon. Para sa kaalaman ng ating mga kasangbahay, kailan ba yung date, exact date ng magaganap yung eleksyon para mabigyan din natin sila ng dagdag kaalaman? Ang election po natin, ma'am, will be on September 14, 2026. September 14, no? Lapit na. Magandang pakinggan naman yung preparation ng ating ProBar ay maayos na. May No? smooth. At least nakita natin, tukoy na nila kung ano yung mga hotspots nila during the election. Pero sabi nga niya, it doesn't mean na magulo doon. These are preventive measure na ginagawa nila para mas mapanatiling maayos yung darating na election sa BARM. No? Pero kaugnay sa preparasyon, gusto rin nating malaman kung meron bang mga naitala ng mga election-related incidents sa ngayon? Ma'am, sa ngayon po wala pa po tayong naitatala na election-related incidents. Buti naman kung ganun. At sana walang mangyari. Kung sana Yan ang naman, ipinagdadasal kasi natin. talaga naman yung election na yan ay required by the Constitution yan, yung autonomy ng ating Bangsamoro. Yes. Yung yan. Meron talaga yan dapat tutukan natin. At bago po namin kayo bitawan, maaari po bang bibigyan nyo kami ng mensahe yung ating mga kababayan para itong sa ating darating na election sa BARM? Dito po sa panig po ng Philippine National Police, particularly po dito sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, binibigyang diin po natin na tayo po ay nananatiling mahigpit na non-partisan. Wala po tayong kinikilingan ng mga kandidato, partido, or anuman pong mga political group. At ang ating pong katapatan ay nasa konstitusyon at sa ating taong bayan. Ang trabaho po ng kapulisan ay ipatupad po ang batas ng patas and tiyakin po natin na magiging ligtas at mapayapa po ang magiging halalan natin ngayong September 14. Very well Okay, said. thank you and congratulations po dyan sa ProBar, no, under the leadership of Police Brigadier General Avesia. Ma'am, thank you po, Ma'am Police Captain Steffi Salanggit, ang OIC ng Regional PIO ProBar. Thank you po, Ma'am. Salamat po, Chris and Ma'am. Ayun. So, okay, tuloy-tuloy po ang ating paghahatid serbisyo publiko. Dumako naman po tayo sa ating complainant live on studio na nais magpasalamat sa agarang tugon ng ating programa tungkol sa car financing na nakaban sa National Capital Region. So, nandito po sila mga kasambay sa ating studio para po magpasalamat. Sir, ma'am. So live sa studio natin ngayon si Ma'am April Refuego ng Valenzuela City. Ma'am, good All the way afternoon po. from Valenzuela. Magandang tanghali po. Yes po, magandang tanghali po. Pag ma'am, bigyan nyo kami ng konting kwento doon sa nangyaring magandang balita sa atin. Ano po, kami po yung complainant na last July 22. Yes po. Dahil po dun sa aming car financing na niregistered po, hindi po dito pwede sa Metro Manila. Yes. Blacklist daw po. Opo. Bali po, dumulog po ako sa sumbong nyo action agad dahil po hindi nga po ako, kumbaga hindi po ako ini-entertain Okay. ng mga saklaw ng ahensya ng LTO nung time na yun dahil po Okay. may problema po yung papel ko. Then after po nung show, inassist po kami ni Sergeant Elemar, Yes po. Lacanilao, para action agad talaga. Yun. Saan po? Yun. Taga saan? Taga saan po? HPG Yes. ng Rami. Yes Ayun, po. nakita nyo. Talagang pagkatapos po ng interview, sinundo agad kami dito ni Sir. Ayan. Good. Ay, napakas. And then, kahapon po, and until now, hindi po kami binitawan ni Sir hanggang sa makuha ko na po yung document. Yun, malakpakan. Let's go. Ganda. Okay na po siya. Hindi na po siya naka-registered sa Sindangan, Mindanao Park, hindi ko kasi alam. Nasa Diliman District Office na po siya. Thank you. Thank you so Special much. thank you din po kay ASEC Lacanilao kasi in-entertain niya po kasi talaga kami today. Nasabi niya matatapos yung problema mo ngayon. Yeah. And kay Ria Nova de Vera, the officer in charge. Salamat po. And
Thank you din po kay Police Brigadier General Joyce Patrick sa Ano lang. yung sila po yung talagang nag-start ng pagtulong sa amin dito sa Sumbong Action Agad. Police ko, Colonel Andre Didi Camhol Abela and Police Colonel Attorney Roque Mardegia Jr. Yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tapos na pong problema namin. Thank you so much. Thank you. Napaka-good news naman yan para sa isang maghapon na Maraming to. Ano po? salamat din po sa tiwala na binigay niyo po sa Philippine National Police. Yos. Maraming pong salamat. Snappy po, no, ating mga natutulungan Natula. sa programang ito. Oo nga. So, thank you po sa inyo, no? Sana rest assured yung mga susunod pa na... Sana wala na. Hindi. Mga yung pagtitiwala nila sa programa natin, no? Sobrang Huwag po kayong magsasawang Huwag kayong magtiwala sa magsasawang ating magtiwala. Philippine National Overwhelmed Police at siguradong tutulungan naman po Totoong kayo. action agad. Yes po, thank you po. Maraming salamat po. So, mga kasangbahay, balikan naman po natin uli ang PRO Bar upang iulat ang kanilang operational accomplishments. So, nasa linya po uli si Police Captain Steffi Pisalanggit, ang OIC Regional PIO ng PRO Bar. Go Yes ahead. po, Sir Ma'am. So, sa mga nakalipas na araw po kasi, sunod-sunod yung ating mga naging accomplishments dito po sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, dahil po sa ating pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad. So, 3 po yung gusto nating bigyang diin ngayong araw. Unang-una po yung pagkakaaresto ng ating high-profile most wanted person, yung matagumpay po natin na anti-illegal drugs operation, and yung ating anti-smuggling operation. So, unahin po natin yung isa sa pinakamahalagang accomplishment po ng PRO Bar, kung saan matagumpay po nating naaresto si Muslimin Amilil. Siya po yung number 2 most wanted person sa buong BARM and number 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur. So, itong tao po kasing ito ay hindi ordinaryong wanted person. Nahaharap po siya sa maraming mabibigat na kaso kagaya na po ng multiple counts of murder, frustrated murder, attempted murder, robbery, and isa sa kanyang mga warrant ay may no bail recommended. Bukod po dyan, ito po ay dating bomber na iniuugnay po sa iba't ibang mga extremist and criminal groups. Ang taong ito po ay itinuturong sangkot po doon sa nangyaring ambush last March 28, 2026 sa mga tauhan po ng 2nd PMFC sa Maguindanao del Sur PPO doon po sa Sharif Agwak, kung saan po ikinalulungkot nga natin na 5 po sa mga kasamahan po natin ang nasawi and yung iba po ay nasugatan. So ang taong ito ay iniuugnay din po doon sa nangyaring SAP 44 Mama Sapano incident noong 2015. Ang operation po na ito ay pinangunahan ng Maguindanao del Sur PPO, kasama po ang Regional Intelligence Division ng PRO Bar, yung Mama Sapano Municipal Police Station, ang 44th Special Action Company ng PNP Special Action Force, and yung ating counterpart sa 34th Infantry Battalion ng Philippine Army. So malaking accomplishment ito kasi isa na naman pong high-value fugitive ang naiharap natin sa hustisya, and mababawasan po yung banta sa security ng ating community dito sa BARM. Kasabay po niyan yung matagumpay natin na buy-bust operation sa Balindong, Lanao del Sur. Naaresto po yung isang drug suspect matapos siyang bentahan ng hinihinala pong shabu ng ating posher buyer. Sa operation po na ito ay nakumpiska yung humigit kumulang 500 grams ng hinihinala pong shabu na may tinatayang street value na 3.4 million pesos. Habang isinasagawa po yung pag-aresto, may mga armado po kasing kasamahan itong suspect and nagtangka po na hadlangan itong ating operation. But then, dahil po dyan napilitan yung ating mga operatives na gumamit po ng kinakailangang pwersa para matiyak po yung kaligtasan ng ating mga personnel. And wala naman pong nasugatan or nasaktan sa magkabilang panig.
Yang operation po na yan ay pinangunahan na po ng Regional Drug Enforcement Unit ng PRO BAR, kasama po ang Provincial Special Operations Group ng Lanao del Sur PPO, yung Balindong Municipal Police Station, ang Regional Mobile Force Battalion 14A, ang Marantao Municipal Police Station, ang Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Sur PPO, at yun pong First Provincial Mobile Force Company ng Lanao del Sur PPO with coordination na din po sa Philippine Drug Enforcement Agency. So itong mga suspect natin ay mahaharap sa paglabag po sa Republic Act 9165, particular na po sa illegal sale of dangerous drugs and iba pang mga kaukulang paglabag. Isa pa po, yung sa parehong araw po ito nangyari, matagumpay po nating naisagawa ang ating isang intelligence-driven anti-smuggling operation doon po sa Malabang, Lanao del Sur. Sa isang police checkpoint po, naharang ng ating mga kapulisan yung isang van na may lamang malaking volume po ng hinihinalang smuggled cigarettes. So nakumpiska po dyan yung 1,400 reams ng modern cigarettes na nagkakahalaga po ng humigit kumulang 1.198 million, and yung 1,000 reams ng San Marino cigarettes na nagkakahalaga po ng humigit kumulang 855,680. So sa kabuuan po, mahigit 2.5 million pesos na halaga po ng mga nakumpiskang hinihinalang smuggled cigarettes. Ito pong driver ay nagtangka pa nga pong tumakas, pero mabilis po ang coordination ng Malabang MPS, yung ating iba pang mga mobile force companies para siya ay maaresto. So ang kaso po ng taong ito ay may kaugnayan naman po sa paglabag ng Republic Act number 10863 or yung Customs Modernization and Tariff Act natin. So kapag po napatunayan na ang taong ito nga po ay lumabag sa batas, mahaharap po siya sa pagkakakulong or pagbabayad po ng mabigat na multa. So bukod po kasi sa paglabag sa batas, ito pong smuggling ay nakakapinsala po sa ating ekonomiya dahil nawawalan po ng kita yung ating pamahalaan at naaapektuhan yung mga legitimate na mga negosyo dito sa ating lugar. Wala nang sound. Wala. Wala nang sound. Okay. Ayan, So, once again, no? Accomplishment. Ang ganda na kanilang mga Nakakatuwa. accomplishment. No, Yung PRO bar alone talaga nagtatrabaho ang Philippine National Police. Papa, air, water, and landman niya. Yun. So once again, we would like to extend our congratulations sa Team ProBar, no? At syempre sa ating tagapagbalita, ang OIC ng Regional PIO ng ProBar, ang napakaganda na si Police Captain Estepi. Sa ko langit. pa lang. Thank you po. Thank you po sa inyong accomplishment. Salamat po sir and ma'am. Ayun, sa iba naman po nating mga usapin, mga kasangbahay, isinusulong ng Unified 911 Emergency Hotline ang responsableng pagre-report ng iba't ibang klaseng emergencies at aktibong pakikilahok ng mga bawat mamamayan sa pagpapanatili ng kaligtasan ng komunidad sa pamamagitan ng maagap at wastong pakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang emergency response agencies. Binigyang diin nito ang mga legal na pananagutan ng sinumang gagawa ng frank, malicious o peking emergency calls dahil nag-aaksaya ito ng oras at pondo ng pamahalaan at maaaring magdulot ng pagkaantala sa pagtugon sa mga tunay na nangangailangan ng agarang saklolo. Sa pamamagitan ng patuloy ng pagpapalawak ng kaalaman ng publiko, hinihikayat ang responsableng paggamit ng Unified 911 Emergency Hotline upang higit pang mapalakas ang kaligtasan ng komunidad, kahandaan sa oras ng sakuna at pakikipagtulungan ng mamamayan sa mga ahensya ng pamahalaan na tutugon sa mga ito. Ayun. So malaking tulong tong 911 system natin. Oo, Mas syempre. mapabibilis yung pagre-responde natin sa mga kababayan natin na nangangailangan. Gaya Pero na- syempre, hindi maiwasan talaga na may mga Gaya ng lagi natin Nasasamantala. paalala, no, wag nilang paglaruan itong Yes. hotline na ito. Kasi maraming mga kababayan tayong nangangailangan ng tulong, especially so, meron tayong mga kalamidad na darating, tagbagyo ngayon, maaring may pagbaha, merong mga paminsan-minsan na mga pagyanig tayong nararamdaman. So, sa mga kababayan, we appeal, no, wag po nating paglaruan itong 911 hotline. Kasi po ito'y makakatulong po talaga sa atin
sa oras ng pangangailangan, no? Saka mga kababayan, ang kagandahan nito kasi kahit wala kayong load, makakatawag kayo at Aba. makakakonect kayo sa 911 Hindi pala itong hotline. ganun. Oy. Kasi nga, Diba? this is being used and being done for emergency Yes, purposes. it's for and so on, everyone. no? Oh. So mga kasambahay, no? Wala po munang magdi-disconnect at babalik po ang sumbong nyo. Action agad. Nagbabalik po ang sumbong nyo. Action agad. Narito naman po ang ilan pa sa ating mga usapin. Mga kasangbahay, alapin po natin ang mga patalastas mula sa PNP Health Service, sa Health Service at Your Service. Panoorin po natin ito. Ang kaalaman ang unang hakbang tungo sa mas malusog na pangangatawan. Kasama mo kami sa bawat hakbang. Health at Your Service. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako po si Police Brigadier General Portia B. Manalad, Director ng PNP Health Service. At ito ang programang gagabay sa inyo tungo sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang Health at Your Service. Ang ating nakaraang episode, tinalakay natin ang kahalagahan ng pagiging mapagmatsyag sa mga babalang senyales ng heart attack at stroke. Binigyan diin din ng mga sintomas o mga babalaang karamdaman nito tulad ng pananakit o paninikip ng dibdib, pamamanhid o panghihina ng kalahating bahagi ng katawan, hirap sa pagsasalita, pagkahilo at biglaang pananakit ng ulo ay hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, pag-usapan naman natin ang isang serbisyong makatutulong sa mga Pilipino sa oras ng pangangailangang medikal, ang PhilHealth IACAP program. Alamin natin ang mga serbisyong hatid ng programang ito at kung paano nito napapalawak ang access sa dekalidad na pangangalagang pangkalusugan. Ngayong araw ay makakasama natin ang ating Chief PhilHealth Section PNP General Hospital, Dr. Rosela M. Ordanes, upang magbigay linaw at gabay sa mahalagang impormasyon tungkol sa PhilHealth IACAP. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako po si Dr. Roselia Ordanes, Chief ng PhilHealth Section ng Philippine National Police General Hospital. Sabi nila, prevention is better than cure. Yan ang nais isulong ng PhilHealth IACAP o Yaman ng Kalusugan Program, na may layuning gawing accessible, visible at simple ang serbisyong medikal para sa bawat Pilipino. Kaya naman ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga benepisyong hatid ng PhilHealth IACAP at paano ito ma-avail. Kung dati ay nakatuon ang sistema sa pagiging reactive o pagbibigay ng serbisyong medikal kapag may karamdaman na, ngayon ay sinusulong ng PhilHealth ang pagiging proactive sa pamamagitan ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Dahil pangunahing layunin nito ay ang prevention at early diagnosis ng mga karamdaman, sa halip na magpagamot lamang kapag may sakit na, inihikayat ng PhilHealth ang bawat miyembro na maging mas maagap sa pangangalaga ng kanilang kalusugan. As of 2026, nasa 4,311 na ang accredited YAKAP clinics at nasa 2,097 naman ang accredited gamot facilities nationwide. At kabilang dito ang Philippine National Police General Hospital. As of 2025, over 176,433 na PhilHealth members mula sa kapulisan ang registered na sa YAKAP. Ang PhilHealth YAKAP ay para sa bawat Pilipino. Kailangan lamang na magparehistro sa mapipiling YAKAP clinic upang magamit ang libreng benepisyo at serbisyo. Sakop ng PhilHealth YAKAP ang mga sumusunod: libreng check-up sa YAKAP clinic, laboratorio or diagnostic test, mga cancer screening test at libreng gamot na napapaloob sa programang ito na maaaring makuha sa accredited na botika. Ang lahat na ito ay makukuha batay sa kailangan ng pasyente na rekomendasyon ng doktor. Ilan sa mga gamot na kasama dito ay ang mga anti-infectious medicines or para sa infeksyon. Kasama din dito ang mga gamot para sa allergies, hika, sakit sa puso, mga bara sa ugat, gamot sa kolesterol, at pati mga maintenance medicine para sa hypertension. Para sa kompletong listahan ng gamot na cover dito, maaari nyo itong i-check sa PhilHealth YAKAP Facebook page o website.
Bukod sa mga pre-consultations and gamot, pwede rin sila mag-avail ng mga laboratory tests at saka cancer screening test. Para sa mga laboratory services, pwede ang CBC with platelet count, lipid profile, fasting blood sugar, oral glucose tolerance test, HbA1c, creatinine, chest x-ray, sputum microscopy, ECG, urinalysis, pap smear, fecalysis, and fecal occult blood test. Covered din ng PhilHealth Yakap ang mga early cancer screening test gaya ng mammogram, breast ultrasound, low-dose chest CT scan, alpha-fetoprotein, liver ultrasound, at colonoscopy. Isa rin kasi sa pangunahing isinusulong ng Yakap ang early detection. Pag maaga kasing na-detect ang sakit gaya ng cancer, mas madali itong i-manage, mas tumataas ang tsansa ng paggaling. Maaari po itong ma-avail ng lahat ng PhilHealth members. Kung mayroon ka ng PhilHealth Identification Number, maaari nang magparehistro sa mapipiling Yakap Clinic sa pamamagitan ng mga sumusunod: eGov.ph app, PhilHealth Member Portal, PhilHealth Offices sa buong bansa, at Yakap Clinic. Kung rehistrado na, maaari nang pumunta sa Yakap Clinic para sa unang konsultasyon o health assessment o yung tinatawag na first patient encounter. Matapos ang unang konsultasyon at assessment ng doktor, maaari na siyang magrekomenda ng mga kinakailangang laboratorio base sa kondisyon ng pasyente na makukuha rin sa Yakap Clinic. Libre pong makukuha ang mga benepisyo at serbisyo kung ikaw ay magpapatingin sa mga pampublikong pasilidad na accredited ng Yakap Clinic. Kung sa private clinic naman po kayo nakaregister, may maaari po kayong bayaran na 900 pesos in a year. Ang PNPGH po ay government-operated hospital at lahat po ng serbisyo ng Yakap ay makukuha ng libre dito sa ating ospital. Sa ilalim po ng PhilHealth Yakap, kailangan mong pumili ng isang accredited na Yakap Clinic kung saan nakatala ang iyong primary care. Kung rehistrado na, maaari nang pumunta sa Yakap Clinic para sa unang konsultasyon o health assessment o yung tinatawag na first patient encounter. Ang first patient encounter ay ang unang pagbisita ng patient sa taon para sa health screening o para suriin at i-update ang health profile ng pasyente. Kabilang dito ang personal na datos, physical exam findings, health education, at yung tinatawag na mutual care agreement na nilalagdaan ng pasyente at primary care provider, kasama ang liveness check o yung pagkuha ng picture para sa pagkakakilanlan. Ang FPE ay mahalaga para sa pagpapabuti ng ating kalusugan at tukuyin ng maaga ang posibleng panganib sa ating kalusugan. Ang FPE po ay ginagawa yearly para ma-update ang kanilang health records. Matapos ang unang konsultasyon at assessment ng doktor, maaari na siyang magrekomenda ng mga kinakailangang laboratorio base sa kondisyon ng pasyente na makukuha rin sa Yakap Clinic. Ang mga gamot ay makukuha sa mga accredited na butika o gamot facility hanggang sa maabot ang limit na 20,000 na halaga ng gamot sa loob ng isang taon. Magandang balita para sa ating mga kapulisan, tayo po ay accredited na as gamot facility. Makukuha nyo na po or ma-avail ang mga reseta dito sa PNP General Hospital. Kung sakali po na hindi po available dito, maaari po namin kayong bigyan ng reseta papunta sa mga accredited gamot facilities para ma-avail nyo po yung mga gamot na hindi natin makuha dito. Ang mga antibiotics na gamot o anti-infectious ay dapat kunin sa loob ng 2 araw matapos itong ireseta. Ang tanging doktor lang po ng Yakap Clinic kung saan kayo nakarehistro ang maaaring magbigay ng reseta at rekomendasyon. Depende po sa pangangailangan ng mga pasyente. Para naman ma-monitor yung 20,000 annual coverage, pinapaalam yan ng pharmacy sa miyembro kung ito ay lampas na ng 20,000.
Makikita rin yung balanse ng bawat miyembro sa tuwing ito ay kukuha ng gamot sa butika. Ito ay nasa gamot availment slip na siyang ibinibigay ng butika pagkatapos makuha ang gamot. Maaari ding gamitin ang eGov.ph app o mag-login sa PhilHealth member portal gamit ang iyong account. Dito makikita ang iyong balanse, mga reseta at transaksyon. Laging suriin ang bilang at pangalan sa gamot availment slip bago ito pirmahan sa butika. Ang napili mong klinik ang magiging sentro ng iyong pangangalaga. Kung meron pong mga katanungan, maaari pong tumawag sa Viber number ng PNP General Hospital Yakap Clinic sa 0997-429-3957 o sa PhilHealth Office mismo sa kanilang hotline 866-225-88 na bukas 24/7. Pwede rin po mag-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph or tumawag gamit ang click-to-call sa PhilHealth website. Pwede rin pong pumunta sa mga yakap booth na itinalaga ng PhilHealth sa iba't ibang lugar ng bansa o kaya ay dumalaw kahit sa ang tanggapan ng PhilHealth. Paalala po sa publiko, magrehistro at pumili ng accredited yakap clinic bago ma-avail ang serbisyo. Tandaan, ang kalusugan ay isang mahalagang yaman na dapat nating pangalagaan araw-araw. Sa pamamagitan ng PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program, mas napapalapit ang bawat Pilipino sa dekalidad, abot kaya at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan. Kaya naman, sama-sama tayo sa pagsusulong ng isang mas malusog na kinabukasan. Maging proactive at magpatingin ng regular dahil sa PhilHealth Yakap, bawat Pilipino ay may katuwang sa pag-abot ng mas malusog, mas ligtas at mas magandang buhay. Maraming salamat po, Dr. Ordanes, sa napakahalagang impormasyong tungkol sa PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program. Sa ating naging talakayan, ating nalaman ang mga benepisyong hatid ng programang ito para sa mga Pilipino, lalo na sa pagpapalawak ng access sa mga serbisyong pangkalusugan at pagbibigay ng mas maayos na proteksyong medikal sa bawat miyembro at kanilang pamilya. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, mas nagiging abot kamay ang dekalidad ng serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Sa susunod na episode ng Health at Your Service, tatalakayin ng ating medical officer na si Police Lieutenant Colonel Benali E. Bayani, nephrologist and Chief Department of Internal Medicine, ang chronic kidney disease. Kabilang ang mga sanhi nito, mga sintomas, mga paraan ng pag-iwas at kaukulang gamutan. Magkita-kita po tayong muli. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan ng ating Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., ako po si Police Brigadier General Porcia B. Manalad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa lakas ng bayan, kalusugan ay ating kaagapay, narito kami handang umalalay. Ito ang Health at Your Service. Yan po ang Health at Your Service. Congratulations PNP Health Service to its Director, Police Brigadier General Porcia Banyaga Manalad, ma'am. Sa mga hindi nakapag-register sa PhilHealth Yakap, mag-register na po sa pinakamalapit na Yakap Center sa inyong lugar. Ayun. Samantala, patuloy naman po ang PNP sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon ukol sa seguridad upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko kaugnay sa nalalapit na 2006 Barangay at Sangguniang Kabataan Election. Gaganapin ang BSKE sa November 2, 2026 para sa halalan ng barangay chairpersons, members of the Barangay Sangguniang Barangay, Sangguniang Kabataan Chairpersons at member of the Sangguniang Kabataan. Ang election period ay tinakda mula October 3 hanggang November 9, 2026, kung saan ipapatupad ang iba't ibang hakbang sa seguridad upang matiyak ang mapayapa at maayos, malinis na pagdaraos ng halalan. Inaasahan ang pakiisa ng bawat mamamayan sa pagsunod sa mga batas at alintuntunin sa panahon ng halalan. Kabilang dito ang mga sumusunod:
Bawal ang pagdadala ng baril o iba pang nakamamatay o nakakasakit na mga armas nang walang kaukulang paintulot mula sa COMELEC sa panahon ng election gun ban. Mahigpit din pong pinagbabawal ang vote buying at vote selling o ang pagbibigay, pagtanggap o pangangako ng pera, regalo o anumang kapalit ng boto. Bawal rin po ang pananakot, panunuhol, pamimilit o anumang uri ng panggigipit sa mga botante upang impluwensyahan ang kanilang pagboto. Paninira o pagsira sa mga legal na election campaign materials, pagpapakalat ng maling impormasyon o fake news na maaaring maka-impluwensya sa mga botante o magdulot ng kaguluhan. Ang paggamit ng dahas, ang pananakot o anumang kilos na maaaring makasagabal sa mapayapang pagdaraos ng halalan. Paalala ng Philippine National Police, ang pakikipagtulungan ng bawat mamamayan ang susi ng isang malinis, tapat at mapayapang halalan. Agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya, COMELEC o sa 911 o maging dito sa aming programa ang anumang paglabag na inyong masasaksihan. Ayan. Ang bilis lang ng panahon, halala na naman. Election. Mayroon tayong election dun sa bar dito sa Barangay SK election. BSKE. Yes. Mapalad pa rin tayo na nakakapag-express tayo ng ating freedom. Yan. Tawag Diba? din, right to suffrage under your constitution. Yes. Ang karapatan nating mamili ng mga tao na Nararapat. na siyempre maglilid sa atin, no? Hindi yung mga gagamitin lang yung pesto na yan para sa pansarili nilang kapakanan. So tayong mga botante, pagkakataon natin maghalal lang tama. Yes. Lalo na itong barangay, the smallest unit of your Huwag community. sayangin ang binigay na chance. Huwag natin sasayangin yung pagkakataong ibibigay sa atin ngayon. No? So mga kasangbahay, sa iba pang usapin, ang mapayapang pagpapahayag ng saloobin ay isang karapatang pinangangalagaan ng ating saligang batas. Iginagalang ng Philippine National Police ang kalayaan sa pamamahayag at ang karapatan ng bawat isa sa mapayapang pagtitipon at pagpapahayag ng kanilang opinyon. Kung kayo ay lalahok sa isang mass gathering o rally o anumang uri ng pagtitipon, ugaliing sumunod sa mga alituntunin ng mga autoridad at ng mga organizer. Maging mapagmatsyag sa inyong paligid, iwasang makipagtulakan o makipagsagutan na maaaring humantong sa kaguluhan at huwag magkalat o maniwala agad sa mga beripikadong impormasyon. Siguraduhin may paraan kayo ng komunikasyon sa inyong mga kasama. Alamin ang itinilagang entry at exit points at sundin ang mga traffic at public safety advisories. Kung may napansin naman kayong kahina-hinalang kilos o anumang banta sa kaligtasan, agad itong iulat sa pinakamalapit na pulis o sa kinaukulang otoridad. Patuloy na nananawagan ng iyong pambansang pulisya sa lahat na pairali ng disiplina, respeto at pagkakaisa upang mapanatiling ligtas, maayos at mapayapa ang anumang pampublikong pagtitipon. Sama-sama nating isulong ang responsabling paggamit ng ating mga karapatan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Ang inyong pambansang pulisya ay laging handa para sa bayan at para sa mamamayan. Talaga naman po na ang PNP ay handang-handa na po para po. Oo nga, siyempre yung ating mga mass demonstration Lalo ngayon. na, darating na Lunes, magkakaroon tayo ng isa sa pinakamahalagang mangyayari sa bansa natin, ang State of the Nation Address. Of course, magiging busy na naman ng ating Philippine National Police para bayan. siguraduhin yung safety and security ng ating mga tao. Especially, siyempre, magkakaroon ng mga rerouting niya ng mga traffic. Yes. Diba? Kasi para hindi naman maantala yung daloy ng traffic itong darating na zona. So, public service po tayo. Announcement po sa mga nakakaalam na kinaroroonan o sa mga nakakita kay Lorraine Ann Basmonte, 17 years old. Sa tulong po ng CCTV footage ito, huling nakita noong July 20, 2026, bandang 5:55 a.m. sa Kalinisan, Bacoor, Cavite at sumakay ng jeep patungong Tansa, Cavite. Ito ay nakasuot ng red top and black pants. Please po, kung nakita ninyo, meron kayong kaalaman, please contact Joyce Basmonte, kanyang kapatid, sa mga numerong 0951-979-2796 at 0991-690-4275. Ayun. Kita nyo po sa ating TV screen.
Lorraine. Yun. Yan po si Lorraine Ayan Ann si Lorraine, no? Besmonte. Kung nakita niyo po. So, makipagtulungan po tayo. Andiyan po ang pulis, andiyan po ang barangay. At kung sino mang pwede pa pong lapitan para mahanap po natin si Lorraine. Para, kaya to, wala naman siguro siyang, di naman siguro Wala naman, mentally wala naman incapacitated, siguro. no? Hindi naman nabanggit, no? Pero siya'y nawawala at kami nananawagan yung kanyang mga kaanak na tulungan natin silang hanapin itong kanilang kaanak. No? Muli po, kindly please contact 0951-979-2796 or 0991-690-4275. Yan, ang ating missing person. Yun. Announcement. Ang Association of Association of Police Officers Bilateral Entry or APOLE ay nag-donate ng 2 electric vehicles sa PNP. Wow. Ha? Ang Headquarters Support Service ang benepisyaryo ng 2 e-vehicles. No? Maraming salamat at mabuhay ang APOLE. Sa pamumuno ni Brigadier General Attorney Engelbert Soriano, President APOLE Incorporated, kasama si Police Colonel Jonel Aurelio at iba pang mga snappy na kasapi ng Board of Trustees Directors ng APOLE. Dagdag pa rito, meron ding ginagawang feeding program at iba pang Police Regional Office ang APOLE ngayong araw, July 24, sa mga napiling elementary schools. Muli, mabuhay ang APOLE Incorporated. Ikaw ba yung member niyan? Yes, ayan. Apole tayo, sir. So, APOLE, no? maganda yung adhikain ng grupo, kaya suportahan po natin. Magaganda Kasi rin ang members at the end ng of the APOLE. day, kahit ano po mga asosasyon yan, basta ikakabubuti ng Philippine National Police, dapat nating suportahan. Mahirap pa yung may kulay eh. We're wearing Yes. one uniform. Dapat you're working as one. Yes. Yun. Attorney, ikaw na. Ako pala. Personal greetings. Buti na lang. Ito na po tayo. Masayang Nice parte. kong batiin siyempre ang aking, again, ang nanay Iswal ko at ang tatay Brad, ang aking mga mahal na magulang. No? At siyempre, gusto kong batiin ang aking mga kaibigan from the Department of Justice, kay Attorney Celine Lisilda Valencia, Attorney Maria Teresa Santos at Attorney Carla Rose Yabot. No? Happy viewing po sa inyo at sa aking kaibigan na nasa Texas, sa Amerika, si Nurse Jane De Guzman at kanyang mami Rayleigh. No? Magandang hapon po rin sa mga aking mga tao sa CIS, sa DIDMD ng MPD. Thank you. Sa akin naman po, gusto ko pong batiin ang buong personnel ng Directorate for Education and Training. Of course, sa pamumuno ng aming butihing Director, Police Major General Bowen Joey M. Masauding, ang aming Deputy Director, Police Brigadier General Romeo Roel Berango, and aming Executive Officer, Police Brigadier General Gemma Sivin Luan. Special mention din po sa aming kaibigan dyan po sa Budget and Fiscal Section, si Police Lieutenant Colonel Mon Sawan. At of course, yung mga katuwang po natin sa baba, sa mga municipal police station, gusto pong batiin sila Police Lieutenant Colonel Bionjarn Labos ng Dinalupihan Police Station at si Police Lieutenant Colonel Rene Joy Mosquisa naman po ng Carmona Police Station. Yun. Siyempre po, ako naman po, binabati po ng buong SNAA family ang aming pinakamamahal na si NUP Chrissy Delavin. Ma'am Chrissy, happy birthday. Alam niyo naman, kahit may sakit na, ipumasok pa rin para sa bayan, para makatulong dito sa studio. One of the brain behind the show. Happy birthday. Yun, oh. Snappy naming head writer. Ayun, pa-cake pala tayo. The brain behind the show. Happy birthday, ma'am. Happy birthday po. At syempre, may nagpapabati po ang aking mga kaklase from DRC 2015, Class Matalasib from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kumusta kayo at mag-iingat kayo palagi. At syempre, yung mga ka-RSSF ko later, may accounting at formation tayo, 5 p.m. SAR uniform, so don't forget. Huwag kayong a-absent at mahigpit ngayon. Alam na. At pahabol. Gusto naming batiin ni Attorney Jake ang aming mga kaklase sa Kabuklod at Sanlacan. Magandang hapon po sa inyong lahat. 2012. Ako din pala, class pinaglaan, 2023. Yes. Apole. Oh, yes. Okay, mga kasongbahay, bago po tayo magtapos, mabuti po na sa kabuuan ng ating maghapon ay mayroon tayong gabay mula sa banal na kasulatan at para po sa ating The Word mula sa Awit Kapitulo 40, Isais, versikulo 2,
Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay magbago at bagaman ang mga bundok ay manganglipat sa kagitaan ng mga dagat. Mga kasambahay, gumawa po tayo ng mabuti sa lahat. Paghariin natin sa ating mga puso ang tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig. Katuwang ang mahigit 230,000 strong Philippine National Police kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sama-sama tayong mamuhay sa isang ligtas at bagong Pilipinas, ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng ating Chief Philippine National Police Brig General Jose Melencio Corpus Natates Jr. at kay Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Muli, ako po ang inyong lingkod, Police Major Attorney Jake Arcilla. God willing, magkita-kita po tayong muli sa Lunes dito sa Direktang Sumbungan ng Bayan. Sumbong nyo! Aksyon agad! Kami sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang ligtas na araw po sa ating lahat.